ngayon ay nasa Calgary City tayo ng Alberta, Canada. At liliputin natin yung city pag may time tayo. At alamin natin kung anong klaseng city meron sila. Anong mga bahay ang mga pinapatayo dito. Anong lifestyle meron ng probinsyang ito. Ngayon ay, saan tayo pupunta? Sa Peace Bridge. Pupunta po tayo ng tinatawag nilang Peace Bridge dito sa Calgary City. Oh, eto na yung city niya, yung city proper, yung mga maraming building. Ayan. Continue on Memorial Drive for 5 kilometers. Proper city niya, oh, nandito yung mga maraming building nila. Ayan. Ayun. Meron din lang mga ano, parang LRT sa Pilipinas ba yun? Yung train. Yung rail trail station ba yun natin, no? Rail train station. Yun. Yan, tingnan natin yung city nila. Maganda naman pala eh. Ayan, oh. Head northwest. In 600 meters, merge onto 4th Avenue Southeast West. Ano masyadong modern yung mga building nila. Tapos, hindi naman ganun kalalaki. Hindi naman mahuhuli yung Winnipeg. Yung Winnipeg naman kasi, combination siya ng modern, na mga modernong building at mga lumang building na nagpapaganda sa city namin. Kasi yung mga lumang building, di ba, bibihira na lang. So, hindi nila winawasak yung sinisira or binabago yung mga lumang building sa Winnipeg. Dito, puro mga modernong building. Ayan. Ay, hindi pa ganun kalaki yung city nila, oh. Yung mga pinaka-main, ha, yung main city. Hindi pa ganun karami yung building nila. Pero magaganda yung building nila, ha. Moderno, oh. Halos mga bago yung building nila. Wala silang mga lumang building, yung alam mo yung 100 years old na building, o kaya yung mga may git na 100 taong building. Sa Winnipeg nga, alam ko may mga more than 100 years old na building. Nakatayo pa rin doon at well-maintained. Kinikip nila parang pang tourist spot din kasi sa Winnipeg. Hindi kasi lahat ng city dito sa Canada may ganung kagagandang lumang building. Kagaya dito wala pa ako nakitang lumang building dito na 100 years old ang design. Puro siya moderno, oh. Pero magaganda yung mga building nila. Ayan. So ito na pala yung city nila. Yan, welcome to Calgary City of Alberta, Canada. So yung mga gusto magpunta ng Alberta, Canada, ito na, may idea na kayo kung anong magiging tsura ng city titirhan ninyo kung sakali. O kaya yung probinsya titirhan nyo, makikita nyo na yung city kung sa Alberta nyo plano magpunta. Ito yung city ng Alberta. Isa sa mga city, meron pa pala isang city, ang Edmonton, which is yun ang capital ng Alberta, no te? Yung Edmonton City, ang pinaka-capital city ng Alberta. Pero itong ano, ginawa na rin siyang Calgary City kasi malaki na rin yung population ng Alberta, ay ng Calgary. Kasi alam nyo ba dito sa Canada, bago nila kino-convert sa city ang isang town na malaki, kailangan ma-meet muna niya yung quota ng population na kailangan para ma-consider siyang maging city. Parang hindi siya ganun matao din. Hindi siya gaanong matao. Kasi ano ngayon Friday, so weekdays, dapat working days, di ba? Pero walang gaanong tao. Ayan, oh. Parang hindi busy, hindi matao. Mas matao yata sa Winnipeg. Ayan, ang ganda rin, oh. Ayan, oh.
Ayan, no? Pero in fairness, malinis sila. O, di ba? Walang mga sidewalk vendor. Yung ibig sabihin, walang mga gaano nagtitinda sa mga vendor sa side street. Bagay, ganun din sa Winnipeg. Meron naman sa Winnipeg, mangilan-ngilan lang, isa, dalawa. Yung mga nagbebenta ng mga, yung mga pangkain, merienda, lunch, ganyan. Nakaano sila, parang meron silang sariling sasakyan na maliit. Tapos, yung pondahan nila, bit-bit nung sasakyan nila, gano'n. Medyo class naman ng konti, hindi naman yung parang, ano talaga, yung karinderya style, hindi. Meron sa Winnipeg ng gano'n, pero dito wala pa ako nakikita. Ayan, no. Ganda ng ano nila, no. Tignan natin. Yan siguro yung mga ano yan, mga apartment for rent yan, okay, small condo, pwede ring ano yan, tirahan talaga yan, yung mga rent to own dito. Meron kasi dito mga list na ikaw na magmamay-ari pagdating ng araw. O, kita nyo, nakakatuwa naman, colorful yung mga building nila. Wala kaming ganyan sa Winnipeg, yung very colorful, tingnan mo, may green, may blue. Pero sa Winnipeg, marami kaming mga magagandang lumang building, ha. Mga historical building. Pero yung Chinatown nila, yun, mukhang Chinatown yan. Kahawig ng Chinatown sa amin sa Winnipeg, walang pinagkaiba. Oh. Alam nyo, aliw na aliw ako sa mga building nila. Pero wala silang maraming parkingan. Sa Winnipeg, yung parkingan namin, may mga second floor, third floor. Ayan, o. O, meron din kaming ganitong bridge sa Winnipeg. O, kita mo, magkakahumukha lang, o. Ganda ng mga bridge nila, o. Ayun, ate, yung siguro yung sinasabi ng Centennial na ano, kung ano man, kung ano mang bridge. Ayan, ito yung Calgary City, ha, ng Alberta, Canada. So, yung mga gusto magpunta ng Alberta, Canada, yung mga nag-student, international student, yung mga nai-sponsor, permanent resident, ganito ang itsura ng Alberta, Canada, yung city nila. Isa sa mga city pala. Meron pa siyang isang city, yung Edmonton. Oh, ganda ng joggingan nila, oh. Yung ano ba daw to? Pedestrian walk nila, yung walkway. Ayan, pedestrian walkway nila. Ayan, ang ganda. May bakod pa, ha. Tapos, meron din silang river, ha. Meron din silang river sa may city nila. Kami din, meron kami. Malapit sa city din, ang Red River. Ang Manitoba ay meron ding river, tinatawag namin Red River. Isa sa may pinakamahabang river ng Canada, ang Red River. Parang siya pa nga yung pinakamahabang river ng Canada, yung Red River. Ito yung sinasabi nilang palagi nagpapapicture. Peace Bridge daw. Tignan natin nga kung maganda nga siya. Meron pang isa parang kulay asul. Ito na ba yun? Parang meron pang isa. Ito ba yung tinatawag na ng Peace Bridge? Oh, ito yung pinupuntahan dito ng mga kasama ko sa work, mga kakilala na nagpapapicture sila pag nagpunta ng Alberta. Ayan, ang ganda ng mga building, oh. Maganda rin yung street nila, in fairness. Pero napansin ko lang sa Alberta, yung ibang bahay nila, marami yung maliliit. O yan, yung mga maliliit lang. Hindi ganun kalaki. So, ito yung river nila dito. Ang tawag sa river na to, kung di ako nagkakamali, ay ang Saskatchewan River. Yung pangalan na yon ay pangalan ng isa pang probinsya dito sa Canada na katabi ng Alberta. Saskatchewan Province at ito naman ang Alberta Province. At ang ilog na to ay pinangalan dun sa isang province ng Saskatchewan. Kaya ang ilog na to, ang river na to ay tinatawag na Saskatchewan River. Ang ibig sabihin nun, itong river na to, magkadugtong. Tuloy-tuloy lang yan. Mula Saskatchewan hanggang Alberta, tuloy-tuloy lang ang river na to. Kaya nga tinatawag siyang Saskatchewan River. At tapos napansin nga ng anak ko na, mas better daw yung water nila, ng river nila, kesa sa river namin, sa Manitoba Province naman. Ang Manitoba Province kasi, medyo brownish yung tubig niya. Sabi ng anak ko, wow ma'am, they have a bluish daw na water. Parang mas clear yung water nila, tsaka parang mas malinis, sabi ng anak ko. Kasi naman dito kaya naman kulay blue, kasi most of that water ay glacial water yan. Galing yan sa natunaw na snow or yellow. Tapos yung iba naman spring galing sa mga mountain nga. So, most of this water came from snow. Kasi nga maraming mga Rocky Mountains dito. Kaya maraming impact ng snow. Kaya pag natunaw yung mga yellow yun, ang bagsak sa river nila.
Samantalang sa amin, sa Manitoba, talagang natural river yon. Kumbaga yung ano niya, galing nang sa mga sibol ng mga bundok at saka sa iba-ibang lugar na naipon at napunta sa river namin. Pero, proud ako na ang Manitoba ay ang may pinakamahabang river sa buong Canada. Ang Red River. So, ang Red River ay umaabot hanggang Manitoba. Which is the longest, kung di ako nagkakamali, which is the longest river in Canada, yung Red River, na nagkataon dinadaanan din niya yung Manitoba. Kaya nga ang Manitoba agricultural land kasi marami kaming fresh water. Kaya hindi kami nauubusan ng tubig at hindi tagtuyo sa amin kasi palagi kaming may supply ng fresh water because of our longest river, biggest river at saka biggest lake, maraming lake. Hindi lang isa kundi maraming lake. Ang ganda, no? Ayun yung mga kasama ko. Nagpaaraw muna sila. Papasukin natin itong tinatawag nilang Peace Bridge dito sa Calgary, Alberta. Medyo popular itong bridge na to dito sa Calgary. At alam nyo ba na karamihan ng mga kakilala ko, kaibigan, katrabaho, kamag-anak na nagmamasyal ng Alberta, pati na yung mga taga-Alberta, hindi pwedeng wala silang picture dito sa bridge na to tuwing sila nagbibisit ng Alberta. Para bang isa siyang symbol na nakarating ka ng Alberta pag meron kang picture na ganito. Kaya palaging nilalagay ito sa mga profile pictures sa Facebook, Instagram. Ito yung bridge na palaging nagpapapicture yung mga tao. Basta nagbisit sa Alberta, hindi pwedeng wala silang picture na ganito. Itong bridge na to, palagi silang may picture niyan. Mahaba-haba rin pala. Pero napansin ko daanan lang siya ng tao. Hindi siya daanan ng sasakyan. So, more or less, ang bridge na to ay pedestrian bridge. Hindi siya dinesign para sa mga sasakyan. Pagtao lang siya. Parang pampasyal lang. Baga ginagamit lang siya for leisure lang, no? So, itong bridge na to ay for leisure lang. Ayan ang mga kasama ko, enjoy na enjoy sila sa view. Ang ganda nga naman ng city, in fairness. So, eto pala yung dulo ng bridge. Pagkalabas mo ng bridge, eto pala itsura. Ayan, ang ganda. Beautiful. Maganda yung city nila. Ayan. May hawig din siya sa sa city namin in terms of yung paligid kasi nakaikot yung city nila ng mga river. Ganon din yung city namin, yung Winnipeg. May mga river din siya sa side. At may mga bridges din siya. Pero iba nga lang ang design ng mga bridges kasi marami din kaming, may river din kami. Maganda yung garden nila, oh. Ayan, oh. Talagang, pinagigihan ng pagkakagawa, oh. Ang ganda ng landscape. Ayan, oh. Maganda yung pagkaka-landscape ng mga garden nila sa city, oh. Malinis. Maayos. At talagang
Maraming mga bulaklak, maraming mga halaman, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong halaman, in fairness. Ang dami ko na nakitang halaman dito sa Canada, pero ngayon lang ako nakakita ng halaman na puting-puti yung bulaklak at puting-puti rin yung mga sanga, pati na rin yung mga dahon. As in, purong puti. Ayan, no? Kita nyo sa malayo, puting-puti, no? Ang luwag ng ano nila, oh, pwede ka rin mag-bike, oh. Ang luwag ng ano. Pero napansin ko, yung mga tao rito, naka-scooter, parang scooter, ayun, no? Ayan, for rent siguro yan. Naka-scooter yung mga namamasyal. Oh. Ito, sakay sila naman ganito. Siguro for rent ito. O baka naman libre. Kasi wala naman siyang bantay, oh. Nandyan lang. Ang daming gumagamit. Ang ganda ng ano, ayan, oh. May mga halaman sa taas yung building, oh. Ayan, oh. Parang mga puno, maliliit na puno. Oh, ang ganda ng garden, no? Ang ganda ng landscaping nila. Tapos ayan yung river, oh. Mga building, garden na malawak at maganda. And then sinusundan ng magandang river. Kaya siguro tinatawag na Wild Rose Country ang probinsya ng Alberta kasi kanina ko pa napapansin, oh, ayun, oh, ang haba, oh. Marami siyang mga wild roses na tumutubo kahit saan. Tapos ang nakakaaliw, mabango yung mga wild roses nila. May amoy talaga, as in mabango. Kasi may mga roses na wala namang amoy, pero itong wild roses na to, talagang mabango siya, may amoy. Ayun yung mga scooter, oh, siguro for rent. Ayun, may nagbabantay. O, meron silang garden dito, ang ganda, oh. Ano kayo meron dito? Baka ano to, park, ah? Oh, River Cafe, o siguro mga restaurant. So, ayun yung city, mga building. Tignan natin tong extension na to. Para siyang garden. Ayun, oh. Cafe, baka may mga restaurant dito, ayan. Tignan natin. Ayun, nakaupo na yung mga kasama ko. Enjoy na enjoy sila sa view. Ang ganda ng view dyan, no? Talagang dinesign nila parang woods, no? Ayan yung river nila. Sabi mo ba, ate, ano? Saskatchewan River? Yep. Oh. Ang gaganda ng mga puno nila. Oh, matatanda na. Ayan, kita nyo? Matataba. Ayan po, oh, matatanda na yung mga puno nila. Oh, washroom daw. Nakakita ng washroom. Alam nyo, mas maganda yung mga park namin sa Manitoba kaysa sa Alberta, in fairness. Mas maganda yung mga park namin. Sa amin talagang nilalagyan ng pagkarami-raming mga halaman at namumulaklak na halaman. Dito wala silang gaano, eh. Oh. Puro kakahuyan lang. Tapos mas malaki yung mga park namin sa Manitoba kaysa dito sa Alberta. So, eto pa yung part ng park tabi ng ilog. Ayan yung pinaka proper city. So wala siyang gaanong future. Mas maganda yung mga park namin sa Manitoba. Kasi sa amin talagang maraming mga namumulaklak na halaman. Iba-ibang klaseng halaman pa talaga. Maaliw ka, tapos may mga zoo din kami. As in, para sa akin, mas maganda yung sa amin yung pagdating sa park. Pero kung tutuusin, mayaman ng Alberta. Marami siyang mga langis. At marami din siyang mga tourist spot na dinadagsa ng maraming milyong-milyong turista. Imagine yung kinikita ng mga park na yon. Ayan.
Binabati yung water nila dito yung river, yung tubig niya. Malinaw na malinaw at saka kulay asulo. Ang linis, no? Binabati nila kasi ano yan, galing sa mga natunaw. Karamihan ng tubig dito galing sa mga natunaw na snow mula sa mga Rocky Mountains. Kaya malinaw. Video me. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Ngayon naman, pupunta tayo sa Canmore. Isa siyang maliit na town dito sa may Alberta na maganda siyang town. Kakaiba yung town niya, yung mga gawa ng mga building niya, mga restaurant niya, mga bahay, kakaiba. Maganda siya. So pupunta tayo doon at papasyalan natin ang bayan ng Canmore dito sa Alberta, Canada.